Brothers and sisters in the Lord, blessed Sunday sa ating lahat at sana nakapagsimba na tayo sa araw na ito sa pagpasalamat sa Panginoon sa lahat na biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Kahit na sa daming mga problema at suliranin na dumating sa ating buhay, patuloy pa rin tayong magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob sa Diyos sa atin. Na kahit na sa daming problema, God extended our life and He heals all our sicknesses and diseases. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, bless all of us as we open this program. We give thanks to you in spite of all the challenges and problems that we are facing in our life, but you are still there with us, guiding us into the eternal Sabbath with you. Cleanse us from all unrighteousness in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. A reading of the Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Then the kingdom of heaven will be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish one, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight there was a cry, "Behold, the bridegroom come out to meet him." Then all those virgins go up and trim their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for there may be enough for us, and go instead to the merchants and buy some for yourself." While they went to buy it, the bridegroom came out. Those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Therefore stay awake." But he said in reply, "Amen, amen, I say to you, I do not know you. Therefore stay awake, for you know neither the day nor the hour." The gospel of our salvation. So yung ating gospel is talks about the 10 virgins na ang 5 are so responsible virgin, but the other 5 are not preparing for the wedding feast. Sister Mai sa Lumbia, Sir Duhat Kadati, Sir Delia Bansali, Sir Juliet Apayor, Blessed Sunday po sa ating lahat. Ngayon ay kahapon ay talagang so busy, no? Matinding pag ikot-ikot sa buong Metro Manila kasi nagsabay-sabay ang mga talk sa Barnabite Seminary 9 AM, and then sa 1 PM sa Quiapo Church to 4 PM, and then followed by Our Lady of Abandon sa Marikina na kung sa at 7 PM to 10. So kahapon we meet the some priest, no, mga kaparian sa Barnabite Seminary sa Marikina, Apitong Street, and we meet also Father Hans sa Quiapo, and then we meet also sa Auxiliary Bishop of Antipolo sa yesterday Bishop Nuli Buko Didi, Auxiliary Bishop of Antipolo. Rose Yaptan, magandang umaga. My sister, magandang umaga, and sa ating lahat. So nakauwi kami sa bahay
11 p.m. Kapoy kaayo, kapoy gyud, no? Pero malipayon man bisan pa sa kakapoy traffic, no? Yung patakbo ka na sa another venue, ang kalaban mo traffic. So I used to ride angkas, no? Yung katapat sa angkas ito is joyride, single motor, no? From Paranaque to Marikina, 6 a.m. kahapon nag-angkas, and then nakarating doon, and then from Marikina, mga 11:30 to Quiapo. So before 1, nakarating, nag-usap kami ni Father Hans, and then to kaagad 1 p.m. until 4 p.m. So pagkatapos travel naman, so nag-train kami kasi mayroon mang train from Quiapo diretso sa Marikina. So kung magsakay ka ng Grab, aabot yun ng mga 2 to 3 hours. 2 to 3 hours dahil sa traffic. So kung mag-train ka, pag makasakay ka na sa train, Sister Delia, Brother Rib, Toledo, and Brother Christopher, 20 minutes basta sa train lang, no? So madali yung train ang kaniyang paggalaw sa galing sa Quiapo going to Marikina. At pagdating doon, mayroon mo ng dinner kasi si Bishop Nuli Buko, Auxiliary Bishop sa Antipolo, ay isa ring Bisaya, no? Galing sa Tacloban. So nag-usap kami doon kasi ang kaniyang pagka-appoint as bishop by Pope Francis is a great blessing kasi galing ka sa Bisaya, then mapunta ka dito sa Metro Manila, medyo maraking blessings yun, mga brothers and sisters. So doon kami nag-usap-usap sa mga buhay simbahan, sa buhay naming mga nagbalik sa Katoliko, we're talking. So maraming challenges, no? Maraming mga challenge sa buhay natin, but that's life, no? That is life. Ako naman ay marami akong hinaharap na mga challenge, mga problema sa ministry, pero patuloy pa rin, no? May mga bagay na ibibigay sa Panginoon, may mga bagay ding hindi niya ibibigay. So kasi sabi ni Jean King, mahina ang audio, Brother Nui, sa ating so malakas na ba, Sister King? So yun ang ating so sa atin ngayon, we have Brother Nunoy, wala pagi ko karon pa ko naka sikay-sikay diri sa Gloria Haber, mayong udto. Murag ang akuang page sa ministry o ako ang personal page sa usa, dunay gamay problema, mga igsuon. Ang ako ang hindi ako makapag-live, sayang naman. Anyway, so with Bishop Nuli Buko, we talk about some problem, no? Common problem of our country doon sa Our Lady of Abandon. Paris, napakalaking parokya kaya doon siya nakatira sa Jumilin. Magandang tanghali po. So, continue to pray for me because of our different project, no? Aming ginagawa ngayon na I'm praying to the Lord na God will send more blessings and benefactor, no? Help me pray that God will send more blessings, not blessings or benefactor to support this project. So sa inyo naman dyan, huwag tayong magpakawala sa pag-asa. Basta buhay pa tayo, mayroon talaga tayong pag-asa, no? Parang mahina talaga ngayon. Malakas na ba? So basta buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo sa Gloria, Brother Nonoy. Basta we will just buhato na nato, gawin natin kung ano yung tama, no? Just continue to do what is right. Ang gihimo sa napulo ka mga birhen,
no? Ang laing 5 ka birhen, dili sila responsable, they are not responsible of their life. So ang laing 5 ka birhen, no, ilag yung gipangandaman, they prepare, no, preparing for the groom, no, nangandam sila. So isang attitude na makita natin na isang babae na mayroon kang paninindigan sa buhay mo, na wag ka lang basta-basta ma-inlove, kundi dapat may panindigan ka at maghintay sa ipadala sa Diyos sa atin. Waiting, no? Tulad sa mga birhen na ito, virgin, hindi ibibigay, no? Wag mong isurrender ang virginity mo kanino man. Kasi surrendering your virginity not to the right person will destroy your life, no? Masira ang ating buhay kung kahit saan-saan na lang natin ibibigay ang ating, lalo na sa mga babae, hindi na sa babae, pati sa lalaki. Kung ikaw lalaki, no, masira ang buhay mo if you are not careful of your life, na generous ka, no, yung tinatawag na generous man is very bad, no, kahit saan mo lang ibibigay yung pagkalalaki mo, kahit sino-sino na lang ang pabuntisan mo, bad yan. Kung generous ka sa pagkamapagbigay, may pira ka, mapagbigay ka, no, mga kapatid, badehari, no, may pagkain ka, mapagbigay ka, kurik yan, pero yung sarili mo, ihanda mo yon sa right woman, no? Kasi kung ibigay mo yon kanino lang, tabi-tabi, left and right, no? Hindi lang tayo makasira sa buhay ng mga maraming babae, pati sarili natin ang katapusang masira, no? So these virgins, kini mga birhen dinhi, ilag yung gihulat ilang pamanhunon, no? Wala nila gihatag ngadto sa kang bisan kinsa nga manginahanglan. So when it comes to our commitment, our sexuality, dapat to the right person, no? Waiting. So ang ating lesson ngayon dito is paghihintay, waiting. Pag hindi tayo marunong maghintay, then gusto natin ura-urada diyan kaagad, wala tayong peace of mind. Wala tayong magandang buhay. Kung hindi tayo makapaghintay, mahingiin tayo sa ating mga magulang. So waiting is a gift. Maghulat, no? Kung kanusa na grasya. Palagod sa kuha nga natay project sa General Santos o sa Cagayan, maghulat ra gyud ta sa grasya. Waiting. Dili na to himuon ang usa ka butang nga dili pa panahon. Imagine ka ang pagtukod sa simbahan sa Vatican, 120 years ang kanang St. Peter Basilica, nakaadto mong kuana. Perting dakuha, 120 years ang pagtukod. Apil na siyang St. Peter Square. So gisugdan siyang tukod sa tuig 1506. Nahuman siya sa tuig 1626. So pila Brother Nunoy? 120 years. Perting dakuha yung simbahan na. Kana kung Santo Papa magtindog dito sa altar, mura nila humigas. May na lang karon kinaan na may mga screen, no, ipakita dito sa screen na yung mga TV, makita nimo Santo Papa dako. Pero sa una, wala pa ni mga screen, mga television, murag muta ang Santo Papa to dito sa altar. So karon kung maadto ka sa Vatican, pwede na ko ang simbahan. So ang iyang construction period is 120 years. Sa John chapter 2, ang pagtukod sa templo sa Jerusalem 46 years. 40 to 46 years.
Gitukod ang templo ni Solomon 40 hangtod sa 46 ka tuig. Usa na human. Ang kanang St. Peter Basilica sa Roma 120 years perting dako agyod. No? Perting dako agyod nga simbahan. Kay atom ko ng 1506 niya nahuman sa 1,506 1,626 na human. So katupag ato na ko ito makita ni magiunsan ni siya pagbuhat. Baling dako agyod mga igsuon. So kanang gitawag waiting, hulaton. Hulaton nato, maghulat ta. Dili ta magdali-dali. No? Kanusa ang grasya sa Ginoo. Dili na to pugson kung dili pa panahon da magpakiluoy ta sa Ginoo kay actually mga igsuon ako na mag 50 naman ko karon sa ako ang birthday karong December 28. Kanang naara gyud sa kaluoy sa Ginoo ang tanan. Naara gyud mo nang ato pagpakiloy ug di pa gani ihatag magpakiloy ra kita naara gyud sa Ginoo. Naara gyud sa Ginoo. Ayaw isalig sa tao kay ma-frustrated gyud ta. Salig musugor gitag salig sa tao na patay na kadiha. We will be frustrated. Brother Mario Francisco and Sister Rina Lee Banagwa. No? After all, our life is very simple. But we ask the Lord na ibigay sa Panginoon ang ating hinangan. Lalo na yung ating mga bahay, ibigay sa Panginoon, no? For His glory and honor. So, itong mga virgin dito is a state of waiting and the state of purity. No, walang sila naghula, dili lang sila naghulat, no? Ila pag yung ampingan ng ilang purity, no? Yang pinga nila samtang nagulat nangandam pud sila. Manayon nangaligo pud ba nangandam. No, dili lang nga naghulat ka wa kay kaligo. Naghulat ka sa imuhang pamanhunon. Kalkag na kay kagbuhok wa nimo atimanan ang imuhang itsura. No? No, waiting and purity. So dili lang ka nagulat, imo sang gipangandaman imong kaugalingon, imong putli, no? Wala nimo gi-abuse, wala nimo ipa-abuse kang bisan kinsa, but you keep yourself while waiting. So yun ang buhay natin na nasa Diyos lahat. Ngayon karon mo salig kag konsehal, kapitan, wala ka wala gyud ka. Naara gyud sa Ginoo ang tanang pabor o grasya. All kindness and favor is in the eyes of God. Ay gyud pagsalig og konsehal, kapitan, mayor na wala gyud ta diha. Zero balance gyud ta didto kita sa Ginoo mosalig. No, trust in the Lord. Bahala na si Lord sa atong kinabuhi. That He will make a way. No? Sa ato ang kinabuhi. So I'm now 50 years old. I was Protestant for 33 years old. So I was a pastor for 15 years. So tagal-tagal na din. As mag 50 years old ako ngayon, mag 17 years old na ako bilang Catholic, no? 17. So yun ang mga challenge sa buhay. So ako naman, hindi ko naman iniisip na makatira dito sa Manila because I stayed in Cebu since 1994 to 2010. So ilang taon yun? 16 years, no? 1994 to 2010 Cebu. Pagpasok sa 2011, I stayed here in Manila. So how many years in Manila na ako ngayon? Is 2021 at mag 12 years. No? So hindi ko alam, Brother Jersiano, Brother Jeffrey, Serena Lina, makastig ako dito sa Metro Manila.
Ang aking pagstay dito sa Metro Manila is because of preaching. Kasi na-feel ko noon when I was in Cebu, maraming invitation dito sa Metro Manila. Halos every other day may invitation. So, palagi akong sakay aeroplano, Cebu, Manila, until I made my decision to look for a place in Manila. And then here comes an owner of the house nga wala niya maatiman ng balaya sa subdivision, niingon, okay, you can use my house, you can stay my house. Kung di nakaganahan sa balay, iuli lang sa kuha o sa akong mga anak. But as long as you want to stay, you stay. Bayari lang ang electricity, ang tubig o ang buhis. Bayari lang ang mga contribution sa subdivision. So, kasi Sister Jane, mga brothers and sisters, how could you expect, my dear brothers, okay lang po, Brother Gerciano, how can you expect, brothers and sisters, to stay in Manila? Very expensive sa Manila. And how the Lord was so faithful for the past 11 years, for the past 12 years in Manila. Unsa kabuutan ang Ginoo sa akong kinabuhi nga sa 12 ka tuig nagstay sa Manila, iyang gi-provide tanan, bayranan sa buhis ani nga property, tanan nga mga makabayad mi sa subdivision, makabayad mi sa bill sa tubig ug suga, makapalit mi og pagkaon sa Sir Andrea. So that is how the Lord is generous. I stayed here not for my own self, but for serving the Lord. Kasi kung hindi lang dahil na marami mag-imbita dito sa preaching, hindi ako magstay ng Manila. Ay, gusto ko yung probinsya. Diyan sa Cagayan. Kasi mga brothers and sisters, I like caring the animals. Magkumpay-kumpay sa baka, kabaw, kabayo, magatiman sa mga manok. Wala ko'y attitude nga maglaag adto sa barkada, sukad pa gyud sa una. I'm good to the people, but I have no attitude, my dear brothers and sisters, na going to barkada, mag-lingaw-lingaw, ako anara gyud sa balay. Mag-ampo, magbasa sa Biblia, pagkahuman, manglimpyo, magatiman sa mga iro-iring, magpakaon sa mga iro-iring, magpakaon sa mga baboy, pato, magtugway sa kanding, magatiman sa mga baboy, magatiman sa kabaw, baka, kabayo. That is my that is my life, no? My dear brothers and sisters in the Lord. So, yun ang pinaka malaking blessings sa Panginoon. I stayed in Manila, and then I have many invitation in Northern Luzon, Southern Luzon, Central Luzon, always moving from one place to another. Today, nagpahinga yun lang. Staying this house para makapahinga at saka para maglaba. Kasi you are always talking with people, different community. So I return here in this house para magpahinga, matulog, no? Of course, naglinis sa bahay, inaalagaan ang mga aso, mga pit, mga pusa, kasi yun lang ang mga available namin dito. Pero kung nandoon naman ako sa Cagayan de Oro, ang aking namang type, mag-alaga lang sa mga hayop. No, I'm not used sa punta sa barkada, mag-inom, wala yun na sa kuha, not in my life. Kana mag-inom, adtog disco, wala yun na. I would rather choose to keep, to watch my sa aking mga alaga kaysa magpunta ako sa diskuhan. Manong ato mo ko disco sa may ako makuha dito. No? O gusto kang manguyab, mga sawa kay di nakakaagwanta pangasawa. Ayaw pag usik-usik sa panahon dito ng disco, barkada, wa ikay makuha na. No, nothing. You are just wasting your time. Mas maipay
nang limpyo kas ta isbaboy, nang limpyo kas palibot, nang nagtanom kag kamunggay agbati imong gipatubigan, frisko pa ang gulay, no? So that's all the blessings, no, na ibigay sa binigay sa Panginoon, na my life is like that. Then ang aking puntahan, merkado, simbahan, uwi sa bahay, sometimes magbisita sa barangay captain sa barangay, iyon lang. Go to the barangay captain, say hi sa mga barangay. Hindi rin ako sanay na palaging magsama-sama sa mga politiko. I'm not doing that. I will go to them, say hi, balik sa bahay, linis sa bahay, magrosary, magchaplet, punta sa mga sa mga alaga, mga tanim. Kung mayroong area na bikan, taniman mo ng saging, taniman mo ng gabi, everything. And alam niyo mga kapatid, kung yun ang buhay natin, if that is our life, hindi tayo magutuman. Kasi buhay ko yun since I was born, nakamata kog buot aning kalibutan na. Ang akong pamilya kabalo gid sila nga maog yun na ang akong style. That's my life. Mugawas lang sa balay o muadtog simbahan, naay gadiring sa yot, pauli. Kung naay kwarta, muadtog palingki, mamalit sa mga palitonon, pauli. Muadto sa barangay hall, sihay sa mga barangay opisyal, pauli. Atiman sa mga tanom, atiman sa mga hayop, dili gyud ka magutuman. Pero sa may problema sa ato karong kapaligiran, nakita nako ato mga batanon. Di gani kabalo manlaba ang mamaray maglaba, di kabalo mulungag. Unsa man nimo pag-progress ana? Magpalundri ka pa, pirting lisura, na kay kamot, sige lagdula sa computer. Wala Zero balance yung ka ana. Sige nakatubang sa computer. Sige na lagdula-dula, di gani kabalo manghugas sa plato, di kabalo muluto. How can we expect progress? How can we expect the Lord to help us? Hindi nga natin tinutulungan sarili natin. Sinong isipin natin magtulong sa atin? Ang Diyos? May kamay parang walang kamay? May paa parang walang paa? Hindi marunong magpunta sa simbahan? So the problems now in our society is the discipline of our new generation. Disiplina sa ating new generation. Maraming mga magulang nagproblema sa hindi nila problema. Problema nilang kanilang mga anak, problema nilang kanilang mga apo. Nagproblema tayo sa mga taong hindi dapat sana magiging problema kasi mayroon silang sariling kamay, mayroong sariling paa. Matuto sila magluto, maglaba, mag-ayos sa kanilang sarili, and that is the problem. Kaya sabi dito sa Ebanghelyo, ang 5 na mga virgin is mga buang-buang, mga fools. Ang 5, responsible. The 5 virgins are responsible. They are doing what is right. Not like the other 5 virgins are irresponsible. No? Walang mga mga brothers and sisters, wala kang makuha. Puro problema ang ibigay. Itong mga tao na mga puro problema ang ibigay. Kasi tingnan mo ang kanilang system of life. Lalo lang sa cellphone, hindi nga naglalaba. And these people is a problem kahit na sa kanilang sarili. Itong mga taong ito walang ibang maibigay sa kanilang mga magulang problema. Kaya iyon ang challenge sa ating panahon ngayon. We may be that by the grace of God, we may be like these 5 virgins, responsible in doing what is right for the glory of God. So, our gospel is very simple, very short.
be a responsible believer, and as a responsible in the state of waiting, no, that we may become have a gift of patience, gift of waiting. Okay, maraming salamat po. Blessed Sunday. And please continue. I'm praying for you. Please also continue to pray for me, Sir Jumilen, Padre Delciano. Mag-PM lang tayo, bro. Kung if you want to visit, i-check ko din ang aking schedule if I am here in the house. Okay, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for everything. As we close this program, we commit everything to you in your glory and in your honor. Bless also all my viewers with their loved ones, loving Father. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen.